Patay na patay ang gwapong anak ng bilyonaryong si Finn sa kanilang kasambahay na si Eliza. Kaya naman niligawan niya ang dalaga at sinagot din siya nito. Ngunit naging sikreto ang kanilang relasyon. Isang araw ay nalaman ni Christina, ang nanay ni Finn, ang kanilang relasyon. Dahilan upang magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang pagmamahalan kung ang mismong kanilang pamilya ang ayaw sa isa't isa? Tunghayan ang kapanapanabik na love story ni Finn at Eliza. Finn, paano pag nalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa relasyon natin? Siguradong papalayasin nila ako at tatanggalan nila ako ng trabaho. Tanong ng kasambahay na si Eliza. Huwag kang mag-alala. Itatago natin ang relasyon natin sa kanila. Sisiguraduhin kong hindi nila yon malalaman. Basta magtiwala ka lang sa akin. Sabi ni Finn. Pero paano nga kapag nalaman nila? Pagmamatigas pa rin ni Eliza. Hinawakan ni Finn ang mga balikat ni Eliza. Eliza, makinig ka sa akin. Mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Pero iniisip ko rin ang mga magulang ko. Dahil kapag nawalan ako ng trabaho dito sa mansyon, siguradong mawawalan na ako ng hanap buhay. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil kailangan ng maintenance ng mga magulang ko. Alam mo namang parehas silang may sakit. Turan ni Eliza. Kung ganun, gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin, Eliza? Finn, hindi pa naman tayo. Wala pa naman tayong relasyon. Oo't mahal kita pero hindi pa kita sinasagot. Hindi pa opisyal na tayo. Ang gusto ko lang, huwag munang maging tayo. Maging kasual na lang muna ang relasyon natin ngayon dahil ayokong i-risk ang trabaho ko. Akong bahala sa mga magulang mo. Akong sasagot sa mga pangangailangan nila. Magkano ba ang kailangan nila, Eliza? Kailangan nila ng 1,000,000. Sobrang laking halaga nun at alam kong wala kang pagkukunan nun. Sina Eliza at Finn ay nasa kwarto ni Eliza. Maya-maya ay bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang ina ni Finn na si Christina. Narinig ni Christina ang lahat ng mga pinag-usapan ni na Eliza at Finn. Anong ibig sabihin nito? Sabi ng kakapasok lang na si Christina. Makikita ang gulat sa kanyang mga mata. Mama? Bulalas ni Finn na nanlalaki ang mga mata. Ano yung mga narinig ko, Finn? Mama, magpapaliwanag po ako. Sabi ni Finn at nagtago sa likod niya si Eliza. Sige, magpaliwanag ka. Ano yung mga narinig ko? Kasi po, sobrang kabado si Finn ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa ina ang lahat. Tanging ang pagmamahal na lamang niya kay Eliza ang nagtulak sa kanya upang sabihin ang lahat. Ayaw na kasi niyang itago pa ang pagmamahalan nila. Anyay, ito na ang tamang oras upang sabihin sa ina ang relasyon niya kay Eliza. Tama po ang mga narinig niyo, Mama. May relasyon nga po kami ni Eliza. Mahal na mahal ko po siya. Sinampal ni Christina si Finn ng malakas. Anong sabi mo? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Finn? Hindi ka ba kinikilabutan? Napahimas sa pisngi si Finn. Mama, alam ko po ang nararamdaman ko para kay Eliza at tunay po iyon. Mahal na mahal ko po siya at hindi po ko papayag na paghiwalay niyo kaming dalawa. Bilyong babae sa mundo. Pero bakit sa isang muchacha pa, Finn? Matauhan ka. Isa kang anak ng mga bilyonaryo. Tapos papatol ka lang sa isang muchacha? Hindi ka man lang ba marunong pumili ng babaeng mamahalin? Napakababaw mo naman, Finn. Sigaw ni Christina. Mababaw na po kung mababaw. Kung pagiging mababaw ang pagmamahal kay Eliza, pues handa akong maging mababaw. Pinandilatan ni Christina ng mga mata si Eliza. Ikaw, Eliza, ito ba ang isusukli mo sa akin? Matapos kong mag-abot ng perang pinansyal sa mga magulang mo, balak mo pang akitin ang anak ko?
Para ano? Para mas marami ka pang makulimbat? Sabi ni Christina. Ma'am Tina, hindi po ganun yun. Noong una, wala naman po akong nararamdaman para kay Finn. Pero araw-araw po kasi niyang pinaparamdam sa akin na importante akong tao. Hindi po ito dahil sa pera niya. Mahal ko po talaga siya. Lumayas ka sa mansyon ko! Sabi ni Christina. Mama, wag niyo naman pong gawin yan. Kailangan po ni Eliza ng trabaho para may maiabot sa mga magulang niyang may sakit sa probinsya. Huwag niyo naman po itong gawin sa amin. Sabi ni Finn. Kapag ipinagpatuloy mo ang relasyon mo sa babaeng yan, lumayas ka na rin dito sa bahay at pinuputol ko na rin ang ugnayan ko sa'yo. Kapag mas pinili mo ang babaeng yan, itatakwil na kitang anak, Finn. Tandaan mo yan. Hindi ako nakikipagbiruan lang. Pagbabanta ni Christina. Mama naman, huwag naman po kayong ganyan. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Parehas ko po kayong mahal. Pues, isa lang ang kailangan mong piliin sa amin. Pag-isipan mo ng mabuti kung sino ang pipiliin mo. Sabi ni Christina at muling pinandilatan ng mga mata si Eliza. Ikaw, babae ka. Huwag mong hahayaang ikaw ang maging dahilan para mawasak ang relasyon namin ng anak ko. Kung mabuti kang tao at kung may kahihiyan ka, hindi mo hahayaang ikaw ang maging dahilan para masira ang relasyon namin. Gusto ko, bago mag-alas 5 ng hapon, wala ka na rito sa bahay. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ipapakaladkad kita sa mga gwardya. Matapos noon ay umalis na ng kwarto si Christina. Naiwan sina Eliza at Finn sa loob ng kwarto. Si Eliza ay umiiyak habang niyakap naman siya ni Finn. I'm so sorry, Eliza. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sabi ni Finn. Hindi. Kasalanan ko ito. Dahil binigyan kita ng espasyo sa puso ko. Hindi ko na dapat tinanggap ang panliligaw mo. Pero wala na akong magagawa ngayon dahil mahal na kita. Umiiyak na sabi ni Eliza. Hindi ko pinagsisisihan na niligawan kita, Eliza. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagpapagamot ng mga magulang mo. Umuwi ka na sa kanila. Hindi papayag ang mama mo. Kapag nalaman niyang tinutulungan mo ko, siguradong may gagawin siyang hindi maganda. Baka itakwil ka niya. Ayokong masira ang relasyon niyo nang dahil sa akin. Pues, wala siyang magagawa. Dahil sa ngayon, baliw na baliw ako sa iyo at ikaw na lang ang laman ng isip ko. Kung masira man ang relasyon namin, wala akong kailangang ikakonsensya dahil siya ang may gawa nun. Sabi ni Finn. Mabuti pa magligpit na ako ng mga gamit ko bago pa niya ako ipakaladkad sa gwardya. Sabi ni Eliza at pinunas ang kanyang mga luha at nagsimula ng mag-impake. Nakapag-impake na nga si Eliza. Nag-abot ng 5,000 piso si Finn kay Eliza. Heto, Eliza, ito lang ang cash ko ngayon. Hindi pa ako nakakapag-withdraw. Tanggapin mo na ito dahil malaking tulong ito sa'yo. Huwag na, Finn. Pagtanggi ni Eliza. Please, tanggapin mo na, Eliza. Tutal, kasalanan ko naman kung bakit ito nangyari sa'yo. Nahihiya man ay napagtanto ni Eliza na mas mabuti na rin na uuwi siya sa Bicol nang may dalang kahit na maliit na halaga. Ngayon kasi ay wala siyang maiuuwi sa kanyang mga magulang, maliban sa 4,000 pisong naitabi niya. Sa huli ay tinanggap na lamang ni Eliza ang pera. Maraming salamat dito kung ganun. Walang anuman, Eliza. Basta ikaw. Basta palagi mong iisipin na seryoso ako sa'yo. At hindi lang kita pinaglalaruan. Mahal na mahal kita, Eliza. Matapos ay bumaba na siya ng mansyon at nakita siya ng mga kapwa kasambahay na nagtataka kung bakit tila ba aalis na siya ng mansyon. O Eliza, saan ka pupunta? Tanong ng kasambahay na si Nanay Kay. Aalis na po ako, Nay.
Sagot ni Eliza. Ha? Bakit biglaan naman yata? Biglaan din po ang desisyon ko, Nay. Ganun ba? Diyos ko, nakakagulat naman ito. Saan ka naman yan? May nahanap ka na bang ibang trabaho? Uuwi po muna ako sa Bicol, Nay. Ganun ba? Mag-iingat ka roon kung ganun, ha? Salamat po, Nay. Ako na lang maghahatid sa'yo, Eliza. Sabi ni Finn. Huwag na, Finn. Please, makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Huwag mo nang dagdagan pa ang galit ng mama mo sa'yo. Nagbuntong hininga si Finn dahil napagtanto niyang may punto nga ang sinasabing iyon ni Eliza. Ganun ba? Kung ganun ay mag-iingat ka na lang, ha? Oo, mag-iingat ako. At ikaw rin. Huwag kang masyadong magpasaway sa mama mo. Matapos noon ay sumakay na ng bus si Eliza pauwi sa Bicol. Nagulat ang kanyang pamilya dahil sa biglaan niyang pag-uwi. Nagalit pa sa kanya ang kanyang ate dahil bakit daw siya umuwi ng biglaan. Saan na lang daw sila kukuha ng perang pambili ng maintenance ng kanilang mga magulang. Nahiya naman si Eliza dahil para sa kanya ay responsibilidad niya ang mga magulang at may punto ang sinabi ng ate. Pasensya na, ate. Biglaan lang din po kasi. Nahihiya niyang tugon. Ano ba kasi ang rason kung bakit biglaan ang pag-uwi mo? Kilala kita. 3 taon ka nang nagtatrabaho roon. Imposibleng walang dahilan ang biglaang pag-uwi mo. Siguro may ginawa kang kalokohan doon, no? Napapagod na kasi akong magtrabaho, ate. Pagsisinungaling ni Eliza. Napapagod. Napagod ka lang, gusto mo nang huminto? Paano na ngayon sina mama at papa? Ako na ang bahala sa kanila. Maghahanap din kaagad ako ng trabaho. Magpapahinga muna ako ng 1 linggo para makapag-isip-isip ako. Ha? Magpapahinga ka ng 1 linggo? Paano yan? Magugutom sina mama at papa ng 1 linggo? Bakit ka pa magpapahinga? Pagod ka na ba? Normal lang mapagod. Pero hindi mo kailangang maghintay ng ganong katagal. Punong-puno na si Eliza sa mga sinasabi ng kanyang ate. Tama na. Bakit ba sa akin na lang kayo palaging umaasa? Ako lang ba ang anak ni mama? Ikaw lang ang anak ni mama na wala pang asawa. Kita mo naman na may asawa na kaming lahat. Kailangan ang priority namin ay mga pamilya namin. Sabi ng ate. Kasalanan ko ba kung hindi pa ako nag-aasawa? Paano kapag nag-asawa na ako? Sino na lang ang mag-aalaga at magbibigay ng pera kina mama at papa? Wala na? Utang na loob. Tumutulong ako kina mama at papa ng kusa. Pero wag niyo akong puwersahin dahil nakakainis. Kaya mo rin namang magtrabaho, ate. Hindi mo kailangang umasa lahat sa asawa mo. Sinampal siya ng kanyang ate. Walang hiya ka? Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Porket malaki lang ang naiambag mo sa pamilya? Pakiramdam mo, may karapatan ka ng pagtaasan ng boses ang ate mo? Wala kang respeto. Sinamaan ng tingin ni Eliza ang kanyang ate. Ate, huwag mong ibuntong sa akin ang lahat ng responsibilidad na lahat tayong magkakapatid ang dapat na umaako. Kung totoong concern ka kina mama at papa, pues magtrabaho ka. Huwag kang magpanggap na concern sa kanila kung ako lang ang aabalahin mo. Sabi ni Eliza. At matapos noon ay umalis na si Eliza at nagtungo sa kanyang kwarto. Kinagabihan ay nagpalitan sila ng message ni Finn. Nagkumustahan sila. Kahit na ganito ang nangyari ay masaya pa rin si Eliza dahil habang tumatagal ay lalong pinapatunayan ni Finn sa kanya na puro at busilak ang pagmamahal nito para sa kanya. Talagang seryoso ang binata sa kanya at hindi lamang siya nito pinaglalaruan. Samantala, isang araw ay nagulat siya nang bumisita sa kanilang bahay si Finn sakay sa kotse nito. Nagpanik pa si Eliza dahil hindi niya alam ang gagawin.
Pero sa huli ay ipinakilala na lang niya si Finn sa kanyang mga magulang at mga kapatid bilang ang kanyang manliligaw. Nagulat din ang lahat, lalo na nang malaman nilang galing sa bilyonaryong pamilya si Finn. Nang araw ding iyon ay nag-abot si Finn kay Eliza ng 100,000 pesos. Dahil naawa si Finn sa pamilya ni Eliza dahil nga hindi kagandahan ang bahay nito. Ayaw pa sana itong tanggapin ni Eliza, ngunit sobrang mapilit si Finn. Hindi siya nito tinantanan hanggat hindi niya tinatanggap ang pera. Kaya bago umalis si Finn pabalik sa Maynila ay sinagot na rin sa wakas ni Eliza si Finn. Ito na lang kasi ang may susukli niya sa lahat ng kabutihan ni Finn sa kanya. Napalundag sa tuwa naman si Finn at niyakap niya ng mahigpit si Eliza. Lumipas ang maraming araw at hindi umasa si Eliza kay Finn. Sa halip ay naghanap pa rin siya ng bagong bahay na kanyang mapapasukan bilang kasambahay. Hindi siya nahirapang makahanap dahil may nag-refer sa kanyang kapitbahay. Magmula noon ay doon na nga ito nagtrabaho bilang kasambahay. Kada weekend ay pinupuntahan siya ni Finn sa Bicol, sakay ng kotse nito. Hindi rin nagtagal at nalaman ni Christina na patuloy pa rin ang pakikipagrelasyon ni Finn kay Eliza na labis niyang ikinagalit. Kaya isang araw ay pinatawag ni Christina si Finn sa kanyang kwarto. "Finn, napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka ba talaga marunong makinig sa akin? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yong tantanan mo na ang babaeng iyon? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng iyon at nagkakandara pa ka sa kanya?" Galit na sabi ni Christina. "Mama, mahal ko po si Eliza. Iyon lang ang rason. Wala nang iba pa." "Pinalaan kita, Finn. Mamili ka lang sa amin ng babaeng iyon. Kapag ipinagpatuloy mo pa rin ang pag-ibig mo sa kanya, lumayas ka na rito sa pamamahay ko dahil itatakwil na kita." "Mama, wag niyo naman pong gawin sa akin ito. Ayoko pong mamili between the two of you," sabi ni Finn na galit na rin ang tono ng boses. "Pwes, wala kang magagawa dahil kailangan mo yung gawin." "Kung ganun, Mama, pasensya na po pero kailangan kong piliin si Eliza. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kayang mabuhay nang wala siya." Nanlaki ang mga mata ni Christina dahil sa matinding galit at pagkadismaya. Hindi niya inaasahan ang isinagot sa kanya ni Finn. Labis din siyang nasaktan dahil mas pinili nito si Eliza, imbes na siya na mismong ina nito. Siyang nagluwal kay Finn sa mundong ito, nagbigay ng lahat-lahat ng pangangailangan at siyang nagpalaki rito. Napalitan kaagad ng galit ang naramdaman niyang sakit dahil hindi niya matanggap ang desisyon ng anak. "Mahal ko po si Eliza. Mama, pasensya na po," sabi ni Finn at umalis na ng kwarto. Samantala, napaiyak na lamang si Christina dahil nasasaktan pa rin siya. Pero anyay, hindi maaring dito na lamang magtapos ang kanyang relasyon sa anak. Gusto niyang gumawa ng paraan upang hindi na niya kailangan pang itakwil si Finn. Kaya nang sumunod na mga araw ay nagtungo siya sa bahay ni Eliza. Sakay ang kotse nito na minamaneho ng personal driver nito. Sa bihis pa lamang ni Christina ay malalaman ng hindi lamang siya basta-basta. Napaka-engrande ng kanyang kasuotan. "Sino po kayo, ma'am?" tanong ng ate ni Eliza na si Leila. Nandito ba si Eliza?" tanong ni Christina. "Si Eliza po, nasa trabaho po niya, pero uuwi po siya mamaya. Sino po kayo?" sagot ni Leila. Ako ang dating amo ni Eliza. Gusto ko sana siyang makausap pero mukhang wala siya rito sa bahay. Mabuti pa ay kayo na lang ang kausapin ko tungkol dito sa bagay na gusto ko sanang ipakiusap sa kanya." "Oo naman po, pasok po kayo," sabi ni Leila at inalalayan nga si Christina papasok sa bahay at pinaupo ito sa sofa sa sala.
Tinawag din ni Leila ang kanyang mga magulang at nandoon din ang asawa ni Leila na si Inigo at ang dalawa pang kapatid ni Leila na sina Sam at Inday. Tila ba nagpulong-pulong sila roon. Ano pong rason ng pagbisita nyo rito, ma'am? Marahang tanong ni Sam. Kapatid nga po pala ako ni Eliza. Ako po si Sam. Dagdag pa ni Sam. Yes po ma'am, bali siya naman po si Inday. Kapatid po namin. Tapos sila naman po ang mga magulang namin. Siya naman po ang asawa ko, si Inigo. Pakilala ni Leila sa kanyang mga kapatid, magulang at asawa. Ganun ba? Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Christina, ang dating amo ni Eliza. Muling pakilala ni Christina. Bali, wag sana kayong magagalit sa akin, pero ang totoo niyan ay sinesanti ko si Eliza dahil nalaman kong nakikipagrelasyon siya sa aking anak na si Finn. Labis na nagulat ang lahat sa isiniwalat na revelasyon na ito ni Christina. Anak niyo po si Finn? Ang nobyo ni Eliza? Hindi makapaniwalang sabi ni Leila. Oo, ganun na nga. Hindi ko gusto ang kanilang relasyon kaya pinaghiwalay ko sila. Pero ang anak ko, pilit pa rin niyang pinupuntahan dito sa Bicol si Eliza. Gusto ko sanang kunin ang tulong niyo upang tuluyan silang paghiwalayin. Sana ay matulungan niyo ako. Ang kapalit naman noon ay bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Kung kulang iyon ay sabihin niyo lang. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa laki ng halaga na kanilang narinig. Kulang na lang ay magmukhang dolyar ang kanilang mga mata. 10 milyon? Totoo ba yan, madam? Hindi makapaniwalang tanong ni Inigo. Oo, totoo yon. Maliit na halaga lang iyon sa akin. Kung kulang pa yon, sabihin nyo lang sa akin. Kung gagawin nyo pong 15 milyon, baka po magawan pa po namin ng paraan, madam. Sabi ni Inigo na nakikipagtawaran pa. I see, walang problema. Kayang-kaya kong ibigay sa inyo ang 15 milyon. Mas importante ang kinabukasan ng anak ko kaysa sa 15 milyon. Balak ko kasi siyang ipangasawa sa anak din ng bilyonaryo. Ayaw kong masira ang buhay niya kapag pinakasalan niya si Eliza. Ang mga magulang ni Eliza ay hindi sang-ayon sa pinaplano ng lahat. Ngunit wala rin naman silang magawa. Bagamat hindi sila sang-ayon ay anilay mangyari na kung ano ang mangyari at hindi sila makikialam sa kung ano man ang desisyon ng kanilang mga anak. Sige po madam, kami na po ang bahala. Kailan po namin makukuha ang pera? Sabi ni Leila. Mag-aabot muna ako sa inyo ng 1 milyon at isusunod ko na lang ang 14 milyon kapag naghiwalay na sila. Gusto kong makumpirma na talagang hiwalay na sila. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng lahat. Lahat sila ay nasabik na mahawakan ang 1 milyon. Sige po madam, wala pong problema. Kami na po ang bahalang mag-ayos ng gusot na sinimula ng kapatid namin. Ipapangako po namin na gagawin namin ang lahat para mapaghiwalay namin sila. Pag-assure ni Leila. Maraming salamat. At binigay na nga sa kanila ni Christina ang isang maliit na bag na naglalaman ng 1 milyong piso. Lumiwanag ang mga mata ng lahat dahil ito ang unang beses na nakakita sila ng ganoong kalaking halaga ng pera. Matapos noon ay umalis na rin si Christina at bumalik sa Maynila. Makalipas ang ilang araw ay muling bumisita si Finn sa bahay ni Eliza at may dala pang bulaklak at pagkain. Ngunit nang bumisita siya sa bahay ay wala roon si Eliza dahil inutusan ito ni Leila na mamalengke. Sinadya ito ni Leila upang hindi magtagpo ang mga landas ni Finn at Eliza. Kinumpronta ni Leila si Finn. Finn, matapat kita. May gusto kaming sabihin sa inyo. Pinag-isipan namin ito ng mabuti. Sabi ni Leila. Ano po yun ate? Ang totoo niyan ay gusto naming hiwalayan mo na si Eliza. Hindi ka namin gusto para sa kanya.
Imposible na ang isang kagaya mo na isang bilyonaryo at edukado ay papatulan ang isang babaeng katulong lang. Mapangmaliit na sabi ni Leila. Minamaliit niya ang sariling kapatid. Ate, mahal na mahal ko po si Eliza. Kaya ko pong talikuran ang lahat ng mayroon ako para lang sa kanya. Please, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Hindi ka namin gusto para sa bunso namin. Sabi ni Leila. Oo nga, ayaw na namin sayo. Huwag ka nang matigas ang ulo dahil baka lalo lang kaming magalit sayo. Sabi naman ni Sam. Bakit po parang biglang nagbago ang ihip ng hangin? Parang kahapon lang po, okay naman tayo ha. May ginawa po ba akong mali? Pagtataka ni Finn. Wala ka namang ginawang mali. Ang kaso, matagal naming pinag-isipan ito ng mabuti. Hindi lang ako ang nagdesisyon nito. Kaming lahat. Pati sina mama at papa. Sabi ni Leila. Please po, huwag niyo po itong gawin sa amin. Mahal na mahal po namin ang isa't isa at hindi ko kayang mawala si Eliza sa buhay ko. Ibibigay ko ang lahat ng kinakailangan niya. Pagtatapusin ko rin siya ng pag-aaral dahil napag-usapan na namin ang tungkol doon. Sinabi kong kapag nagpakasal kami ay magpapatuloy siya sa pag-aaral. Pwes, huwag niyo nang ituloy yang napag-usapan niyo dahil hindi na yan matutuloy pa kahit na kailan. Huwag ka nang matigas ang ulo at umalis ka na. Sigaw ni Sam. Nagpunta po ba rito si mama? Imposibleng bigla na lang nagbago ang isip niyo sa isang iglap lang. Ano bang sinabi niya sa inyo? Sabi ni Finn. Hindi siya nagpunta rito at wala rin siyang sinabi sa amin. Sigaw ni Leila. Kung ganun, bakit po nagbago ang isip niyo? Huwag ka na nga magpumilit. Kanina ka pa. Paulit-ulit ka. Hindi ka makaintindi. Sigaw ni Inigo na kakalapit lang sa kanila. Tutulong po ako sa inyo ng pinansyal basta bigyan niyo po ako ng pagkakataon na ipakita sa inyo na tunay ang hangarin ko para kay Eliza. Pakiusap ni Finn. Alam mo, kahit na ano pang panunuhol ang gawin mo, hindi mo na mababago ang isipan namin. Sabi ni Leila. Hindi naman po sa nanunuhol ate. Tama na. Umalis ka na at huwag mo nang sayangin ang oras namin. Sabi ni Leila at sinara na ang pinto. Nasaktan naman si Finn sa pagtatabuyan sa kanya ng ate ni Eliza. Sa huli ay bumalik na lang siya sa kanyang sasakyan at tinawagan si Eliza. Nakapatay pa ang phone ni Eliza dahil busy pa ito sa trabaho. Nagdilim ang kalangitan saka siya tinawagan ni Eliza. 5 oras na siyang nakaparada sa isang bakanteng lote. Hello Finn, kamusta? Sorry hindi kita nasagot. Ang dami ko kasing ginawa kanina kaya pinatay ko ang phone ko. Sabi ni Eliza sa kabilang linya. No, it's okay. May problema tayo Eliza. Ha? Anong problema? Nagpunta ako sa bahay niyo kanina pero pinagtabuyan ako ng mga kapatid mo. Sinabi nilang hindi nila ako tanggap para sa'yo. Labis na nagulat si Eliza sa kanyang narinig. Ha? Pinagtabuyan ka nila? Bakit naman hindi ka nila tanggap? Nung nakaraan, napaka-welcoming pa nila sa'yo. Pagtataka ni Eliza. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Nalaman ni mama na ipinagpatuloy ko pa rin ang relasyon ko sa'yo. Kaya pakiramdam ko, may kinalaman siya rito. Anong ibig mong sabihin? Hula ko lang ha. Hindi naman sa sinasabi kong baka binayaran ni mama ang pamilya mo para paghiwalayin tayo. Pero hindi ko kasi maiwasang isipin yon. Nagulat at nahiya si Eliza. Dahil alam niyang hindi iyon malabong mangyari. Maaring ang tinanggap ng kanyang mga kapatid kung anuman ang inalok ni Christina sa kanila. Alam niyang mukhang pera ang mga kapatid at hindi rin naman niya masisisi ang mga ito sapagkat naghihirap sila ngayon. Kung totoo nga yun, Finn, pasensya na. Ano ka ba?
Wala pa namang assurance yun. Mabuti pa ay tapatin mo na lang sila para malinawan tayo. Kung walang kinalaman dito si mama, baka mas maging madali para sa akin na tanggapin nila ako. Pero kung may kinalaman talaga dito si mama, mas mahirap yun para sa atin. Pero no worries. Kahit anong mangyari, lagi kitang pipiliin. Naintindihan mo? Hinding-hindi kita lalayuan kahit anong panggigipit pa ang gawin ni mama. Maraming salamat, Finn. Mag-iingat ka ha? At huwag mong lalong galitin ang mama mo. We no longer talk, Eliza. Itinakwil na niya ako. Malungkot na sabi ni Finn. Nagulat naman si Eliza at nakonsensya. Sorry, pakiramdam ko kasalanan ko ito. Hindi natin ito kasalanan, Eliza. Kasalanan niya yon dahil nakikialam siya sa buhay pag-ibig ko. No worries, kahit wala ang basbas ng parents natin, pipiliin naman natin ang isa't isa, hindi ba? Hindi nakasagot si Eliza dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot doon. Hindi pa siya sigurado. Eliza. Pagtawag ni Finn nang marinig ang nakakabinging linya ni Eliza. Natauhan naman si Eliza. Sorry? Ano ulit yun? Wala, hayaan mo na. Mabuti pa ay magpahinga ka na. Babalik na rin ako sa Maynila. Mag-iingat ako at ikaw rin ha. Oo, mag-iingat ako. Nang day off ni Eliza ay umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang kausapin ang kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay ay napaisip siya kung bakit mayroong automatic washing machine sa kanilang bahay. Bukod sa automatic washing machine ay may mga rice cooker din at blender. Mayroon ding refrigerator. Saan galing itong mga to, kuya? Tanong ni Eliza sa asawa ng ate na si Inigo. Yan ba? Basta nagkapera lang ang ate mo. Kaya ayan, namili ng mga appliances para gumaan-gaan man lang ang buhay natin dito. Dumating si Leila. Ate, saan ka kumuha ng pambili ng mga to? Parang kahapon lang nagtatalo pa tayo kung paano makakapag-maintenance sina mama at papa. Tanong ni Eliza. Huwag mo nang alamin. Naalala ni Eliza ang tungkol sa hinala ni Finn na binayaran ni Christina ang pamilya niya upang awayin si Finn. Ate, galing ba ito sa mama ni Finn? Tanong ni Eliza. Huwag mo nang itanong sabi. Sabi ni Leila. So, tama nga ang hinala namin ni Finn. Nakiusap dito si Ma'am Christina para awayin si Finn? Ano ngayon? Kailangan namin ng pera kaya tinanggap namin. At saka, huwag ka nang umasa sa lalaking yun. Dahil siguradong after 5 years, magsasawa rin siya sa'yo. Yung nanay nung lalaking yun, parang siya yung tipo ng tao na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kaya siguradong gagawin din niya ang lahat para mapaghiwalay kayo. Doon din ang punta ng relasyon niyo. Kaya tinanggap na rin namin itong pera. Eliza, makinig ka. 15 million pesos ang inoffer ng nanay ng nobyo mo sa amin para lang mapaghiwalay kayo. Kaya please, makipag-cooperate ka na lang sa amin para naman magbago na ang buhay natin. Mahabang litanya ni Leila. Pero ate, mahal ko si Finn. Hindi nakakain ang pagmamahal na yan, Eliza. Sigaw ni Sam na sumabat na rin sa usapan. After 1 o 2 taon, makakalimutan mo rin ang pagmamahal mo sa lalaking yan. Marami na akong experience sa pagmamahal na yan at magtiwala ka sa akin. Yang pag-ibig na yan, ilusyon lang yan. Doon na tayo sa siguradong 15 milyon. Kahit sina mama at papa man lang ang isipin mo, maawa ka man lang sa kanila. Hindi na napigilan pa ni Eliza ang kanyang mga luha na mag-unahan sa pagtulo. Please, huwag yun ang panghimasukan pa ang buhay namin ni Finn. Huwag yun na akong pahirapan pa. Umiiyak na sabi ni Eliza. Hindi ka namin pinapahirapan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo dahil patuloy mong pinipili ang lalaking yun. Kung hiniwalayan mo na sana siya, edi sana natapos na sana ang problema. Yayaman na tayo.
Sabi ni Leila. Eliza, ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng pamilya nating to. Ang iniisip lang namin ay ang ikabubuti ng lahat. Tayong lahat. Gusto mo bang habang buhay kami o tayo na ganito na lang ang buhay? Maghangad ka man lang ng mataas. Huwag kang makontento sa ganito lang. Sabi ni Sam. Hindi. Kung gusto nyong yumaman, pues magtrabaho kayo. Hindi ko kayo responsibilidad. Sigaw ni Eliza habang umiiyak. Ngunit napakalakas na sampal ang inabot niya kay Leila. Sa sobrang lakas nito ay halos mabingi na si Eliza. Napahawak siya kaagad sa kumikirot at namumulang pisngi. Anong ibig mong sabihin? Na kami lang ang nakikinabang sa pera mo? Napalamunin lang kami rito sa bahay? Huwag kang magmalaki, Eliza. Kung makaasta ka akala mo ang layo na nang narating mo sa buhay. Kasambahay ka lang naman, di ba? Ano bang pinagmamalaki mo? Wala akong pinagmamalaki, ate. Huwag niyong pakialaman ang buhay ko dahil kahit kailan, hindi ko rin kayo pinakialaman. Eliza, makinig ka na lang sa amin. Kami ang nakakatanda kaya mas alam namin kung ano ang nararapat para sa ating lahat. Sabi ni Sam. Oot, mas nakakatanda nga kayong lahat kaysa sa akin. Pero hindi na ako bata at alam ko na kung ano ang tama at mali. Marunong na akong magdesisyon sa sarili ko. Paliwanag ni Eliza. Napakatigas talaga ng ulo mo, Eliza. Nagastos na namin yung 1,000,000 piso na ibinigay sa amin ng nanay ng boyfriend mo. Sinabi niyang kapag hindi mo hiniwalayan ang nobyo mong yan, babawiin niya sa amin ang 1,000,000. Paano ito ngayon? Ubus na yung pera. Pananakot ni Leila. Hindi ko na problema yun. Kayo ang gumastos. Kaya kayo ang gumawa ng paraan kung paano niyo may babalik sa kanya yun. Sabi ni Eliza at nagtungo na sa kanyang kwarto at doon ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nakipag-usap siya kay Finn sa SMS text at sinabi ang lahat. Kinabukasan ay hindi siya pumasok sa trabaho at nagpaalam siya sa kanyang amo na mayroon siyang sakit. Mabuti ay pinayagan naman siya. Matapos ay nakipagkita siya kay Finn sa isang restaurant at doon sila nag-usap. Finn, natatakot ako sa mga bagay na maaaring gawin sa akin ng pamilya ko. Sabi ni Eliza. What do you mean? Anong gagawin nila sa'yo? Naubos na raw nila yung 1,000,000 na paunang bayad sa 15 million na inoffer ng mama mo sa kanila para mapaghiwalay tayo. Kapag hindi raw sila nagtagumpay na mapaghiwalay tayo, babawiin daw yon ng mama mo sa kanila. Ang ikinakatakot ko, baka kung anong gawin nila sa akin. Nangangambang sabi ni Eliza. Eliza, gusto mo bang magtanan na lang tayo? Nagulat si Eliza. Ha? Magtatanan tayo? Oo. Pumunta tayo sa malayo. Sa lugar na hindi nila tayo mahanap. Hindi kita pinipilit. Eliza, nasa iyo kung gusto mo. Pero at this point, parang yun na lang ang paraan para matahimik na tayo at makapagsettle. Finn, wala na ba talagang ibang paraan? Mahal kita pero mahal ko rin ang pamilya ko. At gusto ko na may basbas ng parents natin ang relasyon natin. Kung walang paraan yung sayo, it's fine. Pero gusto kong may basbas ng pamilya ko ang relasyon ko. Pero paano yun mangyayari kung masyado na silang nasilaw sa pera? Nababahala si Eliza. Gulong-gulo na ang isipan niya. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi habang hindi alam kung ano ang gagawin. Anong sabi ng parents mo, Eliza? Tanong ni Finn. Hindi ko pa sila nakakausap, pero alam kong tutol sila sa mga ginagawa ng kapatid ko. Pero kahit naman tutol sila, wala silang ibang magagawa at wala silang ibang choice kung hindi tanggapin na lang din ng pera. Kailangan kasi talaga nila ng pang-maintenance. Tingin ko, wag niyong problemahin si mama. Tingin ko tinatakot lang niya ang mga kapatid mo para mas pag-igihan nila ang paggawa ng paraan upang mapaghiwalay tayo. Eliza, please. Mag-resign ka na sa work mo at pumunta tayo sa probinsya. Doon tayo mamuhay ng peaceful. Kung gusto mo,
kunin mo ang mga magulang mo sa kanila. Tutulungan kita sa pag-aalaga sa kanila. Sabi ni Finn. Sobrang naantig naman ang puso ni Eliza sa lahat ng mga bagay na handang isakripisyo ni Finn para sa kanya. Totoo ba yan, Finn? Emosyonal na tanong ni Eliza. Oo, totoong totoo. Dahil handa akong gawin ang lahat para magkasama lang tayo. Salamat, Finn. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko at napakabuti mo sa akin. Mahal kita. Yun lang. Wala nang ibang rason. Salamat, Finn. Tatanungin ko sina mama at papa kung gusto nilang sumama sa atin. Ang kaso, paano kung hindi sila pumayag? Sabi ni Eliza. Ikaw ang makakasagot dyan, Eliza. Anong gagawin mo kapag hindi sila pumayag? Hindi nasagot ni Eliza ang tanong na iyon. Hinayaan lamang niya itong nakabinbin sa utak niya. Sasagutin na lang niya ito kapag nandoon na siya sa sitwasyong iyon. Kinabukasan, habang nagsisiyahan sa mall ang kanyang mga kapatid, ay naiwan si Eliza sa bahay kasama ang mga magulang. Kinuha niya ang pagkakataong ito upang kausapin ang mga magulang. Mama, Papa, alam ko pong alam niyo na yung mga nangyayari ngayon sa relasyon namin ni Finn. Sabi ni Eliza. Oo anak, alam namin ang tungkol doon. Pasensya ka na sa mga kapatid mo ha. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ba ganon yung mga yon. Puro pera na lang ang nasa isip nila. Sabi ng itay. Mama, Papa, alam ko pong malaking tulong po sa atin ang 15 milyon. Talagang mababago po noon ang mga buhay natin. Huwag niyo po sana akong masamain. Mahal na mahal ko po kayong dalawa pero... Tama na anak. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nauunawaan ka namin ng tatay mo. Sabi ng inay. Eliza, hindi kami sang-ayon sa pangingialam ng mga kapatid mo. Pero hindi rin naman kami makikialam sa kung ano ang mga gusto nilang gawin. Bagamat mali ang ginagawa nila, ay hindi rin naman namin sila masisisi. Pero kung ano man ang gusto mong gawin, palagi lang kaming nandito ng mama mo na nakasuporta sa mga desisyon mo. Sabi ng itay. Naantig naman ang puso ni Eliza sa mga sinabi ng itay. Salamat po, Papa. Gusto ko po sanang magtanan kasama si Finn. Huwag po sana kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang pong makalayo sa mga kapatid ko. Dahil sigurado po akong lahat gagawin nila mapaghiwalay lang kami ni Finn. Ikaw ang bahala, anak. Pero sigurado ka na ba talaga kay Finn? Hindi ka ba lolokohin yan? Hindi madaling magtanan. Kung gagawin mo yun, siguruhin mo lang na siya na talaga ang taong makakasama mo habang buhay. Sabi ng inay. Sigurado na po ako, Mama. Masyado nang malaki ang mga sakripisyo ni Finn para sa akin at gusto ko ring sabayan ang mga sakripisyo niya. Hindi pwedeng siya lang ang magsakripisyo. Kailangan ko rin yung gawin. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Hindi namin ito sasabihin sa mga kapatid mo. Pero sabihin mo man lang sa amin kung saan kayo pupunta para alam namin ng tatay mo kung nasaan ka namin hahanapin in case na may mangyaring masama sa'yo. Sabi ng inay. Ang totoo po niyan, Mama, Papa. Balak ko po sana kayong isama. Kung okay lang po sa inyo. Nag-aalinlangang sabi ni Eliza. Nagpalitan ng malungkot na tingin ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanya. Pasensya na anak, pero hindi kami makakasama sa'yo. Dito lang kami ng mama mo. Sabi ng itay. Huwag mo kaming alalahanin anak, ayos lang kami ng papa mo rito. Inaalagaan din naman kami ng mga kapatid mo. Sabi ng inay. Nalungkot naman si Eliza. Pero hindi na siya nagulat kung ganito man ang desisyon ng mga magulang. Nauunawaan niya ang dalawa. Pinag-isipan niya ng mabuti ng gabing iyon
kung ano na ang magiging sagot niya sa tanong ni Finn kapag hindi pumayag na sumama sa kanya ang mga magulang. Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Finn sa isang mall upang sabihin na ang sagot sa tanong na iyon. Nakausap mo na ba ang mga magulang mo, Eliza? Tanong ni Finn. Oo, Finn. Malungkot na sabi ni Eliza. Anong sabi nila? Umiling si Eliza bilang sagot. Kung ganun, anong desisyon mo, Eliza? Sasama ka ba sa akin? No pressure, hindi kita pipilitin. Nagbuntong hininga si Eliza. Oo, Finn, sasama ako sa'yo. Parang hindi ko kaya na hindi suklian ang lahat ng effort at sacrifice mo para lang maipaglaban mo ang relasyon natin. Gusto ko ring gumawa ng paraan, hindi lang puro ikaw. Napangiti sa tuwa si Finn. Maraming salamat, Eliza. Ipapangako ko sa'yo, aalagaan kita at gagawin ko ang lahat para lamang mapaligaya kita. Salamat, Finn. Nang sumunod na linggo ay nagdesisyon silang magtanan. Nagtungo sila sa Surigao kung saan walang nakakakilala sa kanila. Wala rin silang malayong kamag-anak doon na maaaring makakita sa kanila. Nalaman ni Finn na pinutol na ng kanyang ina ang kanyang family card. Sa family card na iyon ay maaari siyang mag-withdraw ng pera kung kailan niya gusto. Ngunit ngayon ay disconnected na ang account niya sa naturang card. Umasa na lamang si Finn sa kalahating milyon na naipon niya. May naiwan din siyang negosyo sa Makati, ngunit hinire niya bilang manager ang dati niyang kaklase noon sa college upang siguruhin na hindi malulugi ang nag-iisa niyang pinagkukunan ng pera ngayon. Namuhay sina Finn at Eliza sa Surigao ng tahimik at payapa. Inoff nila ang kanilang contacts at social media accounts upang hindi na mabulabog pa ang kanilang isipan ng kani-kanilang mga pamilya. Inaya rin kaagad ni Finn si Eliza na magpakasal sa barangay dahil may ginanap doong mass wedding para sa mga taong hindi afford magpakasal. Bagamat afford naman nilang magpakasal ay kinuha na rin nila ang pagkakataong iyon dahil nga kung magsasagawa sila ng sarili nilang kasal ay wala rin namang dadalo. Kahit napakasimple lamang ng kanilang kasal ay masaya pa rin sila dahil ang importante ay mahal nila ang isa't isa. Nagtayo ng isang maliit na sari-sari store si Eliza upang kahit papaano ay makatulong siya sa mga gastusin sa bahay. Noong una ay naging maayos at payapa naman ang naging pamumuhay ni Finn at Eliza sa lugar na iyon. Ngunit nagbago iyon nang dumating ang bago nilang kapitbahay na mag-asawang sina Luigi at Manilyn. Medyo nakakaangat sa buhay ang mag-asawang ito at nais nilang bilhin ang lupang kinatitirikan ng bahay nina Eliza at Finn. Nakiusap ang mag-asawang ito kina Eliza at Finn na bibilhin nila ang lupa at bahay na iyon. Ngunit marespeto naman itong tinanggihan nina Eliza at Finn. Umabot na sa 1.2 milyon ang inoffer sa kanila ng mag-asawa. Ngunit hindi pa rin nila isinusuko ang kanilang bahay at lupa. Dito na nagsimulang maging agresibo ang mag-asawa. 5:00 ng umaga ay nagising sina Finn at Eliza dahil sa malakas na kanta na pinapatugtog ng kanilang kapitbahay. Disco party song ito, kaya talagang halos mag-vibrate ang kanilang bahay. Ano yun? Tanong ni Finn kay Eliza na kakagising lang. Hindi ko alam, Finn. Sabi ni Eliza. Teka, anong oras na ba? Madilim pa. Sabi ni Finn at tiningnan ang oras sa kanyang phone. Kaka-alas 5 pa lang ng madaling araw. Bakit ang aga-aga naman yata nilang magpaingay? Sobrang layo pa ng New Year. Sabi ni Finn. Lumabas sila upang tingnan kung anong mayroon at nakita nga nila ang 2 malaking speaker na nakapwesto sa tabi ng kanilang bahay. Kadikit kasi ng bahay nila ang bahay ng mag-asawa, kaya sobrang lakas ng tugtog ng speaker sa kanila.
Kung ikukumpara sa iba nilang mga kapitbahay na kahit papaano ay may distansya sa kanila. Halos mabingi ang mga tenga ni na Eliza at Finn dahil sa matinding ingay. Nagtungo sila sa may pinto ng bahay ng mag-asawang Luigi at Manilyn at pinindot ang doorbell. Wala pang 2 minuto ay bumukas din ang pinto at si Luigi ang nagbukas. Ngunit sumunod din hindi kalaunan si Manilyn. "Sir, sa inyo po ba yung speaker sa labas ng bahay namin?" tanong ni Finn. "Ah, yan ba? Oo, sa amin nga yan. Nagpapatugtog lang kami. Pumunta kasi kami sa albularyo at sinabi ng albularyo na magpatugtog daw kami ng malakas para mataboy ang mga masasamang espiritu," sabi ni Luigi. "Sir, anong taon na po? Naniniwala pa po ba kayo sa mga ganyan?" sabi ni Finn na ikinainsulto ng mag-asawa. "At ano naman ang gusto mong palabasin? Naututo kami? Umayos-ayos ka sa mga sinasabi mo, ha? Hindi mo kami kilala," sabi ni Luigi. "Oo nga, totoo namang nakakapagtaboy ng mga bad spirit ang ingay. Kaya nga tayo nag-iingay kapag New Year, di ba?" pagsang-ayon ni Manilyn. "Ma'am, hindi po yun totoo. Galing lang po yan sa mga Chinese folklore. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng albularyo na yon. Umagang-umaga po, naiistorbo po kami sa tulog namin," sabi ni Finn. Madalas ay hindi ganito si Finn. Madalas ay kalmado siya. Ngunit dahil bagong gising ay hindi maiwasang mag-init ng ulo nito. Hinawakan ni Eliza sa braso si Finn upang pakalmahin. "Finn, uminahon ka. Baka kung saan pa ito mapunta," sabi ni Eliza. Tumingin si Eliza sa mag-asawang Luigi at Manilyn. "Ah, sir, ma'am. Naparito lang po kami para po sana makiusap na patayin yung sounds kasi hindi pa po sumisikat ang araw. Nakakabulabog po," pakiusap ni Eliza. "Ay hindi. Bakit kami makikinig sa inyo mas nauna kami rito? Matagal na kaming nakatira dito since 2010 pa. Umalis lang kami at tumira sa Maynila. Pero ngayon, bumalik na kami. Kung ayaw niyong maistorbo, pues, ibenta niyo na lang sa amin tong lupa at bahay niyo," sabi ni Manilyn. "Pero wag naman po sana tayong ganyan, ma'am. Wala na po kasi kaming ibang mapupuntahan," sabi ni Eliza. "Naku iha, marami kayong malilipatan kung gugustuhin nyo. Kaso nagmamatigas kayo eh. Bakit ba ayaw nyong iwan yung barong-barong na yan? Isang bagyo lang, siguradong masisira na yung bahay nyo. Tanggapin nyo na lang kasi yung ino-offer namin sa inyo para matapos na ang lahat," sabi ni Manilyn. "Sir, ma'am, patayin nyo na lang po yung sounds nyo dahil kung hindi, tatawag ako ng barangay," pagbabanta ni Finn. "Ah, sa barangay. Ang ibig mong sabihin yung kapatid ko? Hindi mo ba alam? Kapatid ko ang barangay tanod dito," pagmamayabang nasabi ni Luigi. "Ano pong ibig niyong sabihin? Ano ngayon kung kapatid niyo siya? Sinasabi mo bang gagamitin mo ang impluwensya mo sa kanya para lang makapag-abala ng ibang tao?" sabi ni Finn. "Abat ang tigas din talaga ng bungo mo no? Hindi ka ba mananahimik? Gusto mo bang barilin ko kayong dalawa ng asawa mo?" pananakot ni Luigi. Nagdulot ito ng takot kay Eliza. "Finn, tama na yan. Mabuti pa, magpunta na lang tayo sa barangay para sila na ang bahalang umayos nito," sabi ni Eliza. "Mabuti pa nga," sabi ni Finn at kaagad silang nagbihis upang magsumbong sa barangay. Pinapunta nila sa bahay ang barangay tanod, ngunit pagbalik nila roon ay wala na roon ang speaker. "O asan ang nagpapatugtog ng malakas?" sabi ng barangay tanod. "Mukhang ipinasok na po nila sir yung speaker nila," sabi ni Finn. "Totoo ba yan? Baka naman niloloko nyo lang ako. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung mga niloloko ako. Pwede ko kayong kasuhan yan," sabi ng barangay tanod. "Totoo po yun sir.
Ipinasok lang nila yung speaker nila kasi alam nilang papunta na kayo rito. Sabi ni Eliza. Sir, baka po gusto nyong pagsabihan man lang sila. Pakiusap ni Finn. Pagsabihan? Saka ko na sila pagsasabihan kapag huli na sa akto. Sabi ng barangay tanod na halatang walang ganang makipag-usap sa kanila. Sa huli ay umalis din ang barangay tanod. Bagamat ganon ang kinahinatnan ng kanilang sumbong ay masaya pa rin sila sapagkat natigil na ang ingay. Saka naman nila ipinagpatuloy ang naputol nilang pagtulog. Hindi lang natapos doon ang pang-aabala ng mag-asawang Luigi at Manilyn sa kanila. Sa tuwing gabi, sa kahimbingan ng kanilang tulog ay palaging may nambabato sa kanilang bubong. Ilang gabi ring palaging ganoon ang nangyayari, dahilan upang maapektuhan nito ang kanilang pagtulog sa gabi. Kaya sa umaga ay puyat na puyat sila. Dalawang tao ang iniisip nilang maaring may gawa nito. At iyon ay walang iba kung hindi ang kanilang kapitbahay na gustong bumili ng kanilang bahay at lupa, sina Luigi at Manilyn. Kinabukasan ay tinalakay mabuti ni Finn at Eliza kung anong plano ang gagawin nilang hakbang upang matigil na ang panggugulo sa kanila ng mapang-aping mag-asawa. Finn, masyado na tayong naaabala ng mag-asawang yun. Anong gagawin natin? Pagod na akong maging mapagpasensya sa kanila. Kahit mabait ako, may hangganan din ako. Sabi ni Eliza. I understand, Eliza. Ang kaso, hindi naman natin sila pwedeng basta na lang akusahan dahil wala tayong ebidensya. Sabi ni Finn. Alam ko kahapon ng umaga, nagising pa akong may dumi ng aso sa pader ng bahay natin. Hindi ko na sinabi sa'yo dahil ayokong masira pa ang araw mo. Nililisan ko na lang at nagpanggap na walang nangyari. Sabi ni Eliza. Ano? May dumi ng aso sa pader natin? Gulat na sabi ni Finn, hindi makapaniwala. Oo Finn, nilinis ko na lang para wala nang problema. At saka ikaw na rin ang nagsabi. Hindi naman pwedeng mag-akusa na lang tayo ng basta-basta nang wala namang patunay. Namumuro na talaga sa akin ang dalawang yan. Kapag hindi ako nakatiis, baka kung ano na lang ang magawa ko sa kanila. Ani, Finn. Finn, wag mong sabihin yan. Pinag-aalala mo ko. Nangangambang sabi ni Eliza. Huminahon naman si Finn. Pasensya na Eliza. Huwag kang mag-alala. Nasabi ko lang yon dahil sa galit ko. Mabuti pa, maglagay na lang tayo ng CCTV sa labas ng bahay para kung sakaling may gawin silang hindi maganda, mahuhuli natin sila sa akto. Nang araw ding iyon ay bumili nga sila ng CCTV at ikinabit nila ito sa labas ng kanilang bahay. Nang mga sumunod na araw ay kitang-kita nga nila sa CCTV kung paano nag-iwan ng 3 sako ng basura si Manilyn sa labas ng kanilang bahay. See? Napakabasura talaga ng ugali ng dalawang yon. Lahat gagawin nila para lang kusa nating i-give up sa kanila tong lupa at bahay. Komento ni Finn matapos panoorin ang video. Pero Finn, anong gagawin natin ngayon? Hindi ba talaga pwedeng isuko na lang natin to at maghanap ng iba? Para naman matahimik na tayo. Sabi ni Eliza. Pwede naman. Pero pag hinayaan natin yung gawin, para na rin natin kinukonsinte ang ginagawa nila sa atin. Kung ganoon, anong gagawin natin? Kahit naman isumbong natin sila sa barangay, parang wala ring gagawin ng barangay. Nakita ko yung barangay tanod at si Luigi na nagiinuman kagabi. Mukhang close talaga sila sa isa't isa. Baka ngang totoong magkapatid sila. Ani, Eliza, kailangan pa rin nating subukan. Kapag wala silang ginawa matapos ang sumbong natin, doon na lang tayo mag-isip kung ano ang susunod nating gagawin. Sabi ni Finn. Hinawakan ni Eliza ang kamay ni Finn. Finn, umalis na lang tayo rito. Huwag na nating palakihin pa ito. Nagbuntong hininga si Finn habang pinagmamasdan si Eliza. At this point
Tila ba wala na siyang ibang gustong gawin kundi kung ano ang gustong gawin din ni Eliza. Gusto mo na ba talagang lumipat? Tanong ni Finn. Oo, Finn. Ayoko kasing may kapitbahay na may kasamaan ng loob. Kahit masettle pa natin ito sa barangay, hindi pa rin komportable na may kapitbahay kang may galit sa'yo. Kaya please, Finn, para na rin sa ikatatahimik ng peace of mind natin. Nagbuntong hiningang muli si Finn. Ganun ba? Sige, maghahanap ako ng ibang bahay na pwede nating lipatan. Ngumiti si Eliza at niyakap si Finn. Thank you, Finn. Na-appreciate ko ang lahat ng ito. Salamat din dahil palagi kang nandyan para palamigin ang ulo ko. Siguro kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang malalang mga bagay ang nagawa ko. Isang araw ay namalengke sina Finn at Eliza. Sa kanilang pag-uwi ay nagulat sila dahil pinagkakaguluhan na ng mga tao ang kanilang bahay. Iyon pala ay unti-unti na pala itong ginagapang ng apoy. Wala nang ibang nagawa sina Eliza at Finn kung hindi ang panoorin ang kanilang bahay na tinutupok ng apoy. Dumating ang bumbero at kaagad nitong binombahan ng tubig ang bahay bago pa man nito lamunin ang bahay ni na Luigi at Manilyn. Gawa kasi sa semento ang bahay ni na Luigi at Manilyn, kaya hindi ito kaagad kinain ng apoy. Kalahati ng bahay ni na Finn at Eliza ay nasunog. Kaunti lamang ang mga gamit nilang naisalba. Hindi nila ito pwedeng tulugan ngayong araw na ito. Kailangan nila itong gibain at patayuan ng panibagong bahay. Gustuhin mang sisihin ni na Finn at Eliza ang mag-asawang Luigi at Manilyn ay wala silang ebidensya sa ngayon. Nasira kasi ang CCTV na kanilang ikinabit sa labas ng bahay, kung kaya't hindi nakunan kung paano nagsimula ang sunog. Sa huli ay dinala na lang sila ng barangay tanod sa barangay upang doon pansamantalang manuluyan. Ang lahat ng perang naitabi ni na Finn at Eliza ay kasamang natupok ng apoy. Walang-wala na sila ngayon. Maging ang card ni Finn ay kasama sa mga nasunog. Kinabukasan ay humiram na muna ng pera si Finn sa kaibigan niyang manager ng kanyang restaurant at ipinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari. Sa kabutihang palad ay pinautang naman siya ng kaibigan. Nagrenta muna sila ng isang maliit na kwarto na malayo sa bahay ni na Luigi at Manilyn. Napaiyak si Eliza dahil ang kanyang mga gamit ay nasamang natupok ng apoy. Tama na, Eliza, ayos lang yan. Yang mga gamit natin, maaari naman natin yang mapalitan. Ang importante ay ligtas tayong dalawa. Pagko-comfort ni Finn. Mabuti pa, puntahan na natin sina Luigi at Manilyn at tanggapin ang alok nilang dalaw sa atin. At this point, yun na lang ang pag-aasa nating dalawa para makapagsimula ulit, sabi ni Eliza. Eliza, yan na sana ang gagawin natin, hindi ba? Pero nagbago ang isip ko. Sobrang below the belt na ang ginawa nilang to. Pero wala naman tayong ebidensya na sila nga ang may gawa. Kahit walang ebidensya, pues maghahanap ako. Gagawin ko ang lahat para maparusahan ang dalawang yun. Finn, please. Makinig ka sa akin. Mag-move on na lang tayo. Pakiusap ni Eliza. Pasensya ka na, Eliza. Pero parang hindi ko yan magagawa ngayon. Kung hindi sana nila sinunog ang bahay natin, okay naman sa akin na mag-move on na lang. Ang isuko natin ng bahay at lupa ang gusto nila. At hindi ako papayag na makuha nila kung ano ang gusto nila. Nagbuntong hininga si Eliza. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang muka para sa mga bagay na maaaring gawin ni Finn sa mga susunod na araw. Isang araw, nagkukwentuhan habang nagtatawanan sina Manilyn at Luigi sa sala ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa sila na nasunog ang bahay na gusto nilang bilhin. Siguradong wala ng choice ang dalawang yon kung hindi ang tanggapin ang offer natin sa kanila. Tumatawang sabi ni Manilyn. Kaya nga,
Siguradong makikiusap sila sa atin at magmamakaawa na bilhin natin ang ipinagmamayabang nilang barong-barong. Sabi ni Luigi. Paano mo ba kasi sinunog yung bahay nila? Matawa-tawang tanong ni Manilyn. Ayun, sinindihan ko lang ng lighter yung nakausling tela na nakalagay dun sa labas ng bahay nila. Tapos, hindi pa kumakalat yung apoy. Tinawagan ko na kaagad ang barangay para hindi umabot sa atin ang apoy. Paliwanag ni Luigi. Ikaw talaga? Mabuti na lang hindi nasama yung bahay natin. Kung hindi, lagot ka sa akin. Tumatawa pang sabi ni Manilyn. Kapag lumapit sila sa atin at makiusap na bilhin natin ang lupa't bahay nila, magpakipot muna tayo para naman pagsisihan nila na hindi kaagad nila ibinenta sa atin ang bahay. Tapos, babaan na lang natin ang presyo. Siguro, mga kalahating milyon na lang instead na 1.5 milyon sana para mas pagsisihan nila ang pagpapakipot nila. Sabi ni Luigi. Paano kapag hindi sila pumayag na kalahating milyon lang? Tasan natin ng 600,000? Tumatawang sabi ni Luigi. Ikaw talaga, pasaway? Ingat-ingat ka sa pagpapakipot mo dahil baka mamaya hindi nila ibenta sa atin ang lupa't bahay nila. Walang-wala ang dalawang yon, kaya siguradong mapipilitan silang tanggapin ang alok ko. Ang mga taong kagaya nila na nasa bingit ng kamatayan, lahat tatanggap para lang makasurvive. Tignan mo, pustahan tayo. Tatanggapin nila yan. Excited na ako, Luigi. Ire-record ko ang pagmamakaawa nila sa atin na bilhin natin ang lupa't bahay nila para may palagi akong napapanood kapag bored ako. Tumatawang sabi ni Manilyn. Makikita ang labis na pagkasabik sa kanilang boses. Samantala, dumaan ang mga araw ngunit hindi pa rin sila ina-approach ni Finn at Eliza. 1 buwan na ang nakakalipas. Bakit kaya hindi pa rin tayo nilalapitan ng dalawang yon? Pagtataka ni Manilyn. Maghintay lang tayo. Ilang araw lang ang lilipas at siguradong magmamakaawa na sila sa harapan natin. Sabi ni Luigi. Sana nga, hindi na ako makapaghintay. Maya-maya ay nagring ang doorbell ng kanilang bahay. Hindi kaya sila na yon? Nasasabik na tanong ni Manilyn. Parehas silang napangiti at nasabik si Luigi. Kaagad silang lumabas ng bahay at binuksan ang gate. Sina Finn at Eliza nga ito. Napangiti si Luigi. Kamusta na kayo, Finn at Eliza? Matagal kayong hindi nakabisita rito ha? Sabi ni Luigi. Oo nga, sana pala kayo ngayon. I'm so sorry to know what happened sa bahay nyo ha. Gusto niya ba ng kaunting tulong pinansyal? Mapagpanggap na sabi ni Manilyn. Hindi namin kailangan ng anumang tulong nyo. Sabi ni Finn. Nagpalitan ng tingin sina Luigi at Manilyn. Hindi ganito ang inaasahan nilang attitude ni na Eliza at Finn. Mabuti kung ganon. Ayos lang ba kayo? Sabi ni Luigi. Huwag na kayong magpanggap, Luigi at Manilyn. Napakasama nyo. Kayo ang nagsunog sa bahay namin. Matapang na sabi ni Eliza. Nagtawanan naman sina Luigi at Manilyn. Kami ang nagsunog sa bahay nyo? Ano ba kayo? Iniisip nyo bang kami ang nagsunog sa bahay nyo dahil gusto naming ibenta nyo sa amin ang lupa't bahay nyo? Sabi ni Luigi. Oot ganun na nga. Sabi ni Finn. Muling nagtawanan sina Luigi at Manilyn. Sige, tumawa lang kayong dalawa na parang nasisiraan ng bait dahil naka-upload na sa social media kung paano nyo sinunog ang bahay namin. Siguradong by now, sikat na kayo sa social media. Wala na kayong mukhang maihaharap ngayon sa lahat. Hintayin nyo na rin ang supina mula sa korte dahil hindi kami titigil hanggat hindi kayo napapanagot. Sabi ni Finn. Anong sabi mo? Ang lakas naman ng loob mong manakot ng ganyan. Nasaan ang ebidensya nyo na kami ang nagsunog dyan sa basura nyong bahay? Sabi ni Luigi. Ganito ang gawin mo. Pag alis namin dito, buksan mo ang cellphone mo. At siguradong may mga nagchat na sa iyong kakilala at nakapanood ng video kung paano mo sinunog ang bahay namin. Sabi ni Finn. At paano naman magkakaroon ng video yon? Pagahamon ni Manilyn.
Hindi nyo ba alam? Nagpakabit kami ng CCTV sa labas ng bahay namin. Mabuti na lang, na-recover din namin ang mga video na nakunan ng CCTV. Kasama na roon ang pagtatapon nyo ng mga basura sa labas ng bahay namin. Paliwanag ni Finn. Nawala ang confidence sa mukha ni na Luigi at Manilyn at napalitan ito kaagad ng pag-aalala. Kaya mabuti pa, kunin nyo na ang pinakamagaling na abogado rito sa Pilipinas. Dahil hindi kami titigil hanggat hindi namin nakakamit ang hustisya. Sabi ni Finn. Hoy, huwag mo kaming tinatakot. Hindi mo ba kami kilala? May mga kapatid akong abogado at doktor. Kayang-kaya naming baliktarin ng lahat. Dahil kami ang may pera at may kapangyarihan. Kayong dalawa, wala kayong maipagmamalaki. Sabi ni Luigi. Sige lang, ipagmalaki nyo pa ang pera at kapangyarihan nyo. Pero ito ang tandaan nyo. Kahit gaano pa kayo kayaman, hinding-hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sabi ni Finn at matapos noon ay umalis na sila ni Eliza. Matapos ay chinek nila Luigi at Manilyn ang kanilang phones at napakarami nga nilang natanggap na chats mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Sinabi ng mga ito na panoorin nila ang isang video sa Facebook na may 1 million views na kahit 5 oras pa lang na-upload. At doon ay gulat na gulat sila sa kanilang napanood. Kitang-kita kung paano sinindihan ni Luigi ang nakausling tela sa labas ng bahay. Doon na halos gumuho ang kanilang mundo. Samantala, nagtago si Luigi dahil hinahanap na siya ng mga pulis. May warrant of arrest na kasi para sa kanya. Isang araw, nakaupo sina Finn at Eliza sa loob ng isang restaurant dahil may mahalagang tao silang kikitain doon. At iyon ay walang iba kung hindi si Christina, ang ina ni Finn. Kumpara sa dati ay mas mahinahon at kalmado na si Christina. Mas maaliwalas na ang mukha nito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Si Christina ang siyang tumulong sa kanila upang makasuhan sina Luigi at Manilyn sa panggugulo sa kanila. Matagal na kasing pinapamanman ni Christina sina Finn at Eliza. Maraming salamat po mama dahil sa pagtanggap niyo po finally sa relasyon namin ni Eliza. Nakangiting sabi ni Finn. Wala yun. At humihingi nga pala ako ng patawad dahil binigyan ko kayo ng malaking problema. I should not have done that. Sabi ni Christina nang hindi makatingin sa mga mata ni na Finn at Eliza dahil sa sobrang hiya. Hindi po madam. Huwag po kayong humingi ng tawad. Wala po kayong ginawang mali. Kahit sinong magulang po, nanaisin ang kabubuti para sa anak nila. Kaya naintindihan ko po kung bakit niyo po yun nagawa. Sabi ni Eliza. Mama, kung ayos lang sa inyo, bakit nga po pala biglang nagbago ang isip nyo when it comes sa relasyon namin? Tanong ni Finn. Dahil gabi-gabi akong nananaginip na may masamang nangyayari sa'yo. Ilang araw akong binabangungot. Sa paggising ko sa gabi, umiiyak ako. Na-realize ko na ikaw lang ang importante sa akin ngayon at hindi ang anuman. Araw-araw akong nananalangin sa Diyos na sana ay ayos ka lang. Salamat sa Diyos dahil pinalambot ng Panginoon ang puso ko. Tugon ni Christina. Salamat po mama. Na-appreciate po namin ang lahat ng ito. Sabi ni Finn. Eliza, thank you. Thank you dahil kahit na itinakwil ko si Finn ay hindi mo siya iniwan. Pinatunayan mo na puro ang intensyon mo sa kanya at hindi lang dahil sa kanyang pera. Wala pong anuman, madam. Kalimutan na lang po natin ang nangyari sa nakaraan. Ang importante po ay okay na po tayo ngayon. Nakangiting sabi ni Eliza. Gusto niya bang bumalik na sa Maynila? Kung sigurado na kayo sa isa't isa, magpakasal na kayo roon. Ang totoo po niyan, mama. Nagpakasal na po kami rito. Pasensya na po kung hindi ko hiningi ang basbas nyo. Ani Finn. No problem. It's all my fault. Mabuti pa ay magpakasal na kayo ulit. Wala namang problema yun. Sabi ni Christina. Napangiti naman sina Eliza at Finn dahil sa wakas ay magiging ayos na ang relasyon nila kay Christina. Sinabi ni Christina na nakausap na nito ang pamilya ni Eliza
at humingi na ng tawad sa mga ito dahil sa pag-utos niyang tulungan siyang paghiwalayin sina Finn at Eliza. Sinabi rin ni Christina na wala naman siyang balak na bawiin ang 1,000,000 na ibinigay nito sa pamilya ni Eliza. Laking tuwa naman nina Eliza at Finn nang malaman ang tungkol doon. Samantala, nalaman din nina Eliza at Finn na nagtatrabaho pala si Luigi sa kumpanya ni Christina at ngayon nga ay nakabakasyon lamang. Sa ngayon ay sinesante na ito ni Christina habang pinaghahanap pa ito ng mga pulis. Nang sumunod na araw ay naligo muna sila sa mga magagandang beaches sa Surigao. Sinamantala na nila ang pagkakataon na naroroon sila upang sa gayoy makapag-bonding sila. Hindi rin nagtagal ay bumalik na sila sa Maynila. Umuwi si Eliza sa pamilya niya kasama si Finn at doon ay nag-usap sila ng kanilang pamilya. Nagkapatawaran naman sila at ayaw na nilang pag-usapan pa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang importante kina Eliza at Finn ay muli nang naayos ang relasyon niya sa pamilya. Samantala, ng kaarawan ni Finn ay magandang regalo ang ipinabatid sa kanya ng mga pulis. Nahuli na raw kasi si Luigi at nakakulong na ito at kinasuhan ng arson na may pagkakakulong ng 10 taon. Napanatag sina Eliza at Finn dahil sa wakas ay nakuha na nila ang hustisyang matagal nilang hinangad. Malaki ang pasasalamat ni Eliza kay Finn dahil hindi ito pumayag na magpauto sa mga plano ni na Luigi at Manilyn at sa halip ay tumindig sila sa ngalan ng katarungan. Nang sumunod na buwan ay nagpasya na silang magpakasal kung saan invited ang kanilang mga pamilya. Ang pinangarap nilang kasal na may basbas ng kanilang mga pamilya sa wakas ay natupad.